kapuso, nandito tayo ngayon sa isang farm. Kukuha po tayo ng damo dahil ito po yung first process para gumawa ng pataba. Tapos mamaya, isi-shred natin to at ilalagay sa mga taniman nila kasi itong ginagamit nila as pataba dito sa farm nila. Ganyan lang, oo. Ayaw ko to. Oo, kuya. Samahan mo naman ako. Kuya, wala bang ahas dito? Kuya, walang ahas dito, ha? Dahil may natural na sustansya ang damo tulad ng nitrogen, phosphorus at potassium, kapag isinama ito sa pataba, nakatutulong ito sa pagpapaganda at pagpapalago ng mga halamang gulay at prutas. Ang sunod po natin gagawin ay pagkuha ng dumi. Dumi ng kambing. Dumi ng kambing, kaya naman, kambing, where are you? Let's go. Let's find the kambing. Mga kapuso, tignan nyo, napaka-cute ng mga kambing. Dito, at. Nandito ang kanilang mga dumi. Kuya Acer, ito ba talaga yung mga dumi nila? Or gawa-gawa lang to? Dumi talaga to nila? Dumi naman ng kambing ang pangalawang sangkap ng kanilang pataba. Nakatutulong raw ito na mas mapaganda ang lupang tatamnan at nagsisilbi rin itong pantaboy sa mga insekto na karaniwang sumisira sa mga pananim. Hoy, bilisan niyo pa dyan, dumami pa kayo! Kailangan namin na isang sako! Me! Me! Ay, hindi nila ako sinasabi. You guys are so ano ha. At dahil dyan, let's go! Pamo na kasap! Bigat pala talaga. Ayan, ready na. Kuya, yung gili-gili ko maputi. Nag-shave naman ako. Bukod sa damo at dumi ng kambing, gumagamit din sila ng pinatuyong balat ng buko at katawan ng saging. Sa proseso ng paggawa ng pataba, una ang shredding. At saka, mixing. After po 3 hours mga kapuso, nakakapagod talaga ginagawa namin. Ayan, at ito na nga ang kanilang finished product, ang kanilang matabang fertilizer. Kita nyo naman yan. Ayan siya. Uy, walang amoy.